Kaya kung hindi po kayo kasama doon sa ClassSuit, ang pwede po ninyong mai-contribute ay mag-subscribe po sa channel na ito at syempre i-share din po ninyo itong channel para naman yun sa mga busy at hindi po nakakapagbasa ng kanilang Facebook, ganyan, ay maging aware po sila doon sa mga update na nangyayari sa ClassSuit po natin, no? So don't forget to like, subscribe, and share. So, sabi nung isang seller, nung nag-update ako about doon sa kasalukuyang status ng case natin about sitaw, sabi niya, Prof, dati kumakampi ka sa sitaw. Anong nangyari? Bakit bumaligtad ka na sa sitaw? Guys, matagal na po tayong bumaligtad sa sitaw. Noon pa pong Mayo ng 2024. Kaya nga po, nag-file na tayo ng kaso laban sa New Sitaw Corporation last year pa po. No? Ano po ang dahilan kung bakit nag-file po tayo ng kaso against New Sitaw? Dahil wala po sa prinsipyo ko yung yakapin, panindigan, yung pagkakamali o isang mali o isang kasalanan. Nag-conduct po ako ng due diligence investigation against the company. So, lahat po ng mga napansin ko na hindi tama sa sitaw, ano po ang ginawa ng sitaw? Gumagawa po sila ng paraan para itama yung mga napapansin natin. Halimbawa natin na napansin noon pa ay ang registration ng sitaw. Ito po ay unang nakarehistro sa pangalang Information Technology OPC or One Person Corporation. At sino po ang tao sa likod ng OPC? Si Jason Clidoro. So ibig sabihin, ang nature po ng kumpanya noong October 4, 2022 na nakarehistro sa SEC ay isa itong software company. So, binerify ko ito sa SEC at ang operasyon nila dapat ay maging vendor, maging developer po ng mga software at ibebenta sa mga kumpanya. So, tinawag ko po ang atensyon ng New Sitaw Corporation at sinabi kong ito po yung nakarehistro sa SEC, Information Technology OPC, na gumagawa daw kayo ng software at nagbebenta ng software sa mga businesses. So ano pong ginawa ng New Sitaw Corporation nang mapansin ito ng marami? Nag-hire po sila ng corporate lawyer. No? Tapos, ang ginawa nila, nag-register uli sila sa pangalang New Sitaw Corporation. Nag-apply sila ng Barangay Business Permit, DTI, BIR, Mayor's Permit, at iba pa. Kinumpleto po nila ang registration. Mga totoong ahensya ng gobyerno. At yung mga pinuntahan po nilang opisina ay totoo naman po, no? BIR, DTI, Mayor's Office, Barangay. So, to cut the story short, lahat po ng dokumento na isinumite nila sa Securities and Exchange Commission ay mga legal na dokumento, mga totoong dokumento. No? E-commerce sila under the trading category. So, ibig sabihin, ginawa ng sitaw na paniwalain ang maraming Pilipino, maraming seller sa pamamagitan po ng pagpaparehistro ng New Sitaw Corporation bilang isang dropshipping company. So, binudol po rin nila ang Securities and Exchange Commission.
Binudol po nila ang Securities and Exchange Commission sa pamamagitan ng pagpipresenta ng mga totoong dokumento para itago yung kanilang ginagawang hindi maganda sa mga Pilipino. They are pretending to be a legitimate e-commerce platform where in fact, hindi po yan ang kanilang intensyon. Hindi po yan ang totoong nangyayari sa back-end ng kumpanya. Ang perang ginagamit natin na sinasabi nilang ginagamit para bumili ng mga item na ibebenta rin sa ibang mga consumers, yun po yung nasa panlabas na nature ng negosyo. Pero kapag nagpasok na tayo ng pera sa New Sitaw Corporation, hindi po nila maipakita yung mga legitimate na buyers ng mga produkto. There's no such thing as legitimate buyers. So ibig sabihin, nagpasok tayo ng pera sa New Sitaw Corporation, hindi natin alam kung saan nila ginagamit yung pera na ipinapasok natin. That is malversation of funds. Ginagamit nila ito sa ibang bagay. So ibig sabihin, hindi tayo seller. Tayo ay investor sa negosyo na hindi natin alam. Pangalawa, may mga sellers po na nakatira sa iba't ibang bansa. Sa Amerika, sa Europe. Di ba kapag nag-register ang isang seller, nakalagay doon yung address natin. Ako po, nakalagay yung address ko doon. Ang ginagawa ng New Sitaw Corporation, yung mga totoong seller na nandoon sa address na yun, kinukuha lang niya yung address at nilalagay nila kunwari na yun ay buyer. So, that's how they manipulate the data. Yung mga seller na nasa ibang bansa, pinapalitan lang nila yung pangalan. Kunwari, ito si Joseph Smith, ito si John Doe, ito kung sino-sino na mga buyers galing sa Italy, galing sa Europe, galing sa Amerika, galing sa Canada. Pero ang totoo po nun, ay address po yun ng mga sellers lamang din. So, alam niyo po yon, yung pinapakita nila sa publiko ay hindi totoo. So, meron na ba kayong nakita na legitimate buyer? Yung hindi siya seller talaga ng sitaw, meron ba? Wala, di ba? Tayo din pong mga seller yung bumibili. Tapos, siyempre dahil tayo nga ay seller at nakakabili ng mga item nila, kailangan nila kasing ilabas yung binili nating item na yun. Kasi nga, para maipakita sa atin na totoo yung mga produkto. And that is one of the panloloko na ginagawa ng sitaw. Subukan mong bumili doon sa isang produkto nila na ang halaga ay 900 plus thousand o yung 821,000 na salamin ay glass. Bilhin mo yung eyeglass na yon, magiging available ba yun sa'yo? Mabibili mo ba yun? Ibibigay ba nila sa'yo yun? They will not going to give you that eyeglass. Kasi walang ganoong eyeglass. So, ibig sabihin, tayo lang din pong mga seller ang nakakabili ng mga item. At yung mga yun po ay mga uri po ng panloloko o yung tinatawag nating fraud. Ngayon, nung bandang huli na, sabi ko lumalaki yung kita ko, parang totoo nga, sabi ko ganun. So naglabas ako ngayon ng malaking halaga. So nag-deposit ako ng malaking halaga and then boom, isang linggo, nawala na po yung sitaw. So kung hindi pa natin tutuldukan yung ginagawa nila, ilang Pilipino pa yung madadagdag sa mga maloloko.
Ilang mga seller pa yung maniniwala at maglalabas ng pera sa bandang huli. Marami pong ganyan. Yung una, 100,000 lang yung nilagay dahil nakita nila na maganda yung kinikita. Naglabas ng mas malalaki, milyon-milyon yung nilagay nila. So, nung naglagay na sila ng milyon, biglang nawala ang sitaw. Ganon din po kapag hindi natin tutuldukan itong ginagawa ng sitaw, mas maraming Pilipino pa, mas marami